tatanong dito, ang sabi nila, anong reaction niyo to Vice President Sara Duterte publicly thanking you for doing the hearing? And sabi nito, parang na-mention niyo in passing kanina, how do you feel, yung tatay ninyo ilang years wala sa Pilipinas before na exile, how does it feel to be a daughter, eldest child of a family na the father wants to come back to the Philippines? Do you see your father's situation in the situation of Duterte now? Yes, hindi ko naman ginawa para sa endorsement. Hindi naman ako nag-hearing dahil sa endorsement. Nag-hearing ako kasi nagulanta tayong lahat at Yes. hindi ko matanggap ang nangyari sa kapwa Pilipino na tinangay at dinala sa ibang bansa. Yun lang naman ang dahilan ko. Kung nag-endorse, iba naman usapan yun. Nagpasalamat si VP Sara Thank at you. syempre nagpapasalamat rin ako sa kanya. Hindi ko naman ginawa to para sa endorsement. Are you Pero still ang good akin friends? talaga para ipagtanggol ang ating mga korte, ang ating mga husgado, ipagtanggol ang ating kalayaan at soberanya, at para malaman ng tao kung ano ba talaga ang nangyari Marso 11, 2025. Parang hindi maganda yung date, 11. Nagka-onsehan. Aray ko po. Anyway, ngayon ko lang napansin Nagpasalamat ako sa pagdalo ni pangalawang Pangulo na lumahok siya sa pagdinig. Nagpasalamat ako, nasa Hague siya, no? 3 o'clock ng umaga. Alas 3 ng umaga yun. Wow. Kaya binulabog siya at malaking bahagi sa ating pagtumbok sa totoong nangyari sa pagtakip kay dating Pangulong Duterte. Malaking bagay na nandun siya, if only for moral support. Kaya nga, sinasabi ko sa ibang mga senador na yun talagang PDP at kapartido ni Presidente, huwag kayong mawalan ng loob. Kasi sabi nila, kalokohan na yung hearing na yan. Tapos na, nandun na siya sa The Hague. Too late na yan kahit mag-hearing-hearing daw ng araw-araw. Hindi ko naman itong ginagawa para magpasikat, kundi malaman kung ano ang dapat gawin. Kung ano yung may solusyon. Kasi hindi naman tayo iiyak na lang ng iiyak, matapos tayo na maubos ang luha, kinakailangan gawin natin ang makakaya natin para sa kapwa Pilipino na maibalik dito, kung lilitisin, humarap sa husgadong Pilipino rin. Kaya lagi nagtatanong kung okay kami ni VP, Yes. magkaibigan naman kami sa politika, kaalyado, dapat. At sa labas ng politika, kaibigan ko pa rin. Siyempre, may panahon na naaasar yan sa akin, may panahon na gusto ko rin siyang awayin. Pero sa palagay ko, hindi nakakatulong yun. Kapag hindi nakakatulong, hindi ko na pinapatulan, hayaan mo na siya. At malinaw ang sinasabi ko sa kanya bago ng hearing. Tinatanong niya ako, sigurado ka ba sa gagawin mo? Paano ang kampanya mo? Tanong siya ng tanong Sabi niya, ano bang ginagawa mo? Sabi ko, wag mo na pagkabalahan yung kampanya. Sabi niya kasi, paano yan? Kandidato ka. Ang sabi ko, ang kandidatura ko, ang kampanya ko, para sa bayan, kung hindi ako kikilos, para saan pa yung eleksyon na yan? Magiging senador ako, ulit. Sikat ka, opisyal ka, senador ka ulit. Ang tanong, senador ng aling bansa? Kung naging probinsya na lang tayo ng The Hague, ganun ba? Senador ba ako ng The Hague? Ikatutuwa ko ba yun? Pagmamalaki ko ba yun na yung ICC na ang naghahari sa Pilipinas? Okay ba maging sikat na opisyal para sa ganon? Pambihira naman. Unahin natin to, wag yung politika. Yun ang sabi ko sa kanya. Galing ha. May nagtatanong dito, sorry, isa pang question. Kayo daw pinakapareho sa tatay nyo sa ugali and intellect. Sorry. Tapos, bakit daw kayo pinaka-fearless sa family? Even during the time of your father, minsan nagsasalita kayo ng outspoken words, di ba? May sinabi kayo noon na parang snake pit ang Malacanang and politics. Saan nanggagaling yung pagka-rebellious nyo and fiscalizer and critical? Saan nanggagaling yung lakas ng loob ninyo to always ask questions that people do not dare ask? Kasi ang Pilipino mahilig sa matapang Saan nanggagaling ang tapang nyo, Senator? Hindi ko naman sinasadya, pinanganak na ako, Born This Way ang title. Born This Way. Pinanganak na akong ganito. I suppose I was born one of nature's rebels. Pero ang turo naman ng ama ko, parati kapag may binabasa ka, pag may naririnig ka, parating may palaisipan. Yes. Tanungin mo kung totoo. Yes. Tanungin mo kung tama ba yan. Tanungin mo kung paniniwalaan ba natin yan at aaksyonan. So, ang galing din sa kanya kasi mahilig rin yun magtatanong. Sa Senado. Marami rin yan na makulit. Pag nagre-report yung mga opisyal sa kanya, kinukulit-kulit din niya. Parang narinig ko na rin yung ganun. Nasanay na rin ako. So, palagay ko, kapag walang debate, kapag walang tunay na argumento, boring. Wala tayong mahihinat na nakatotohanan. Hindi natin mahahanap yung best solution, yung best choice if we don't go through all the arguments, all the debates,
it's not necessarily always discord or disagreement. It also is very much getting to the very best solution for all of us. Thank you. Nung bata ko, ayoko Yes. niyan eh. Yung nung nagpa-file ako, Yes. ayoko. O sige, compromise bill. Parang natalo ka, aatras ka. Pero I Ah. realize na yung compromise discussion and any resulting middle ground can probably be the best because it takes into consideration all sectors, all issues, and all the different concerns. So, minsan, mas maganda. Tumanda na rin ako. Ay, sorry. May tanong dito ng babaeng journalist. March is Women's Month. You are one of the inspiration of all the young women and all the women in the Philippines for your Boss, that in many cases have never been tried or tested before. Do you have a timeline for that? the next hearing. There a hearing or a committee report? Yes, we're in a mad rush like the rest of the Philippines. We want clarity and action on this. Another question on your relationship with your brother, PBBM. Has it been affected by the recent event? Especially after the rift between PBBM and Sara. Did it affect your relationship with your brother? Yes, I've tried very hard to maintain a relationship, but it seems that we are being torn apart by many personalities and forces that have their own agenda. It's a really heartbreaking story for me. Very interesting. May tanong si Miss Janice. Yes. Senator, Editor ng Volcar. Okay. okay naman po kayo sa sabi na nagkaroon ng pagkakamali sa proseso ng dati Pangulong Duterte. Pero paano malaman kung nakapag-usap na po ba kayo ni PBBM magkatapos po ng mga nangyari? At yung ano din po siya, pwede po ba siya dun sa position nyo sa mga nangyayari po ngayon? Ano po ang reaction? Marami ko, maraming nagre-report sa kanya eh. Di ba? Kahit kagabi, wala na rin ako doon, di ba? At hindi na rin ako nabanggit. Okay lang, okay lang. Ano nga yung isang tanong? Kung nagsalita, nag-usap na ba kayo? Ano mo, totoo, hindi na kami nag-uusap eh. Nakikita ko lang sa public places kung saan maraming tao at napakabilis lang. So, hindi na kami nakakapag-usap. Pero, Texting. Hindi, wala kayong time. ang tawag nito, yung Kung sa... nag-usap na daw kayo or may plano. O Hirap na talaga ako eh. Magkatapos ng ano ba ito? Kailan ba nag-umpisa to? Hindi. Matagal na to. Actually, talagang nahihirapan na ako talaga dahil hindi ako masyadong anong tawag dito? Hindi ko maintindihan paano sabihin eh. Matagal na siya. Nung bago pa siya umupo, medyo nagkakaroon na ng tensyon dahil feeling ko hinaharang ako, maraming sinasabi, gano'n. At matagal na rin kami hindi nag-uusap. At nung pinipilit ko, nakailang beses din kami na nakipag-usap, para nung wala naman nangyayari. Kaya napipilitan ako, unang-una kung maalala nga ninyo, yung People's Initiative. Inis na inis ako dun eh, pati yung Maharlika Fund. Yung Maharlika Fund, hindi ako bumoto, aminin ko na, makikita naman sa record. Natatakot ako dun eh. Sabi ko, mamaya, malus na yung pera ng Pilipino, wala na nga makain eh. Ang haba-haba na nga ng sagot ko tungkol sa pagkain kasi hindi natin ma-solve yan. Unang-una yun. Pagkatapos nagkaroon pa tayo ng problema sa RCEP. Yun na naman, pagkain na naman yun. Masyadong dikit sa bituka yun, hindi pwede i-compromise. Anyway, tuloy-tuloy na siya hanggang umabot sa last year. Yun, malala na yun. Kasi inaaway na yung Senado at yung sinuhula ng mga peking signature para palitan ng saligang batas, kung maalala ninyo, yung PI. Nasa pangalan pa lang, masisintak ka na. Abay, nag-hearing ako. Sa kasamang palad, nag-landing sa committee ko yun eh. Kasi People's Initiative. Ako rin ng chairman nun, pagkarai-rai kong committee, kung bakit naman ako na naman doon. So last year, ayun, tutol din ako doon. Sa awa ng Diyos, natigil naman. Tapos, ayan, lumabas na yung issue ng budget. Napilitan ako tumalo tungkol sa budget ng 2025 na hanggang ngayon, hindi ko pa rin ubos maisip kung paano linulusta yung pera. Samantalang, ang dami natin kailangan sa agrikultura, ang dami natin kailangan sa pagbabaha, ang dami natin kailangan sa kalusugan. Tapos, eto na siguro yung huli, hindi ko na talaga hindi, may impeachment pa pala. Yes. Yun, may impeachment pa pala. Nasabi ko, lalabanan ko yan. Tapos sinabi sa akin, huwag kang maingay dyan kasi tatayo kayong mga judges dyan. Tapos, eto na nga, itong pagkuha kay Presidente Duterte at linipad sa ibang bansa kung saan kinulong. Ayun, hindi ko na matiis, tinitiis ko ng mahaba, nagsasalita talaga ako. Yun, ang haba ng sagot ko, ano ba yung tanong? Nag-uusap pa kami? Hindi.
Ang totoo, hindi. Mahirap pa, nahihirapan ako makipag-usap at nung ilang okasyon, noon, nakaraang taon na nag-uusap kami, parang nahaharang naman din ako eh. Kaya napipilitan ako magsalita sa publiko, baka sakali, mabigyan ng pansin, mabuti naman yung PI nahinto at hindi naman binalasubas at ginulo yung ating saligang batas, yung impeachment natuloy pa rin, sayang yung budget, hindi rin nahabol, ito, ibang usapan na to soberanya at kalayaan na to kaya kailangan tumayo na. Isip mo ba na dahil sa pagiging pangulo kaya may naapektuhan po yung relasyon mo bilang magkapatid? Uy, very intriguing. Hindi ko maintindihan pagsisisi sa alin. Dahil siyempre po, pinag-usapan ng pamilya yung kanyang pagtakbo. Oo nga, full support naman kami lahat, tama. Isipin mo, kasi dekada-dekada kami naghintay dito pinaglaban namin yung tatay ko ng 36 years, mahaba-habang panahon yun. Nakakalungkot, oo. Hindi ako nagsisisi sa ganyan Nagpapamanin ako pero yung sisi, wala kang masisisihin kundi sarili mo Ma'am, nagtatampo ba kayo? Sino dapat magtampo sa inyo? Yung kayo po o yung kapatid niyo? Marami nagsasabi, dapat kayo daw. Sabi niya. Ako? Sa sitwasyon ngayon. Hindi ko maintindihan. Alam mo, sa pamilya namin, kasi mga Marcos kami, laking sundalo kami yung tampuhan, sinasantabi, yung sama ng loob, yung pagsisisi, just soldier on. Gawin mo lang ang tama, yung mali ay mali, yung tama ay tama. At huwag kang manghihina, huwag kang susuko. Laban lang. Ay, ma'am, sinabi yan ni Susan Roses sa akin. Advice daw ng tatay niya sa kanya na never decide daw when you are too happy or too sad or emotional. Iba yun na. Yan palang malakas ang loob. Ay, June Nanin, may gustong tanongin. Aban. Yes. Tama na yung pagdating niya sa hearing. Ay. Kasi ang daming mga positive comments. Ang daming positive. Nagulat ako, ang dami. Mga taga-office ko, hindi lang natulog hanggang magdamag. Nanood sila. Kasi ang haba, pwede siya. Meron nag-text sa akin sinisingil, asan daw yung adobo niya. Sabi ko, alam ko ba ang kasalanan ko sa adobo mo? Nasunog daw sa kakapanood ng hearing. Tawa nga. May part 2 dapat daw kayo, marami nagsasabi. Kailangan kayo may part 2 kasi they want to know what's really behind the issue. Na maganda mga tanong ninyo. Maganda. Ang problema kasi, tulad ng sinabi ko sa kanina, talagang naghahanap pa ako ng mga testigo at saka resource person at magagaling na international lawyers. Kapag nakapagkumpuni, medyo masustansya na rin yun. Ang bongga nga kasi kahit hindi kayo nakapunta sa isang kahit hindi kayo nakapunta sa isang campaign, at least worldwide. Kahit na wala daw kayo sa campaign rally, mas sikat daw itong Senate hearing ninyo. Worldwide daw. Wala. Ang OFW, ang dami daw. Alam mo yung mga OFW, wala ka pala dito sa hearing na to. Kasi isipin ninyo, wala sila dito sa ating bansa. Andun sila sa ibang bansa. Wala silang proteksyon. Yes. Kung hindi natin daw ipagtanggol ang mga Pilipino na nasa Pilipinas, paano na lang sila? Bukas na bukas doon. Wala silang kalaban-laban. Kung kukunin sila at kukulungin, sino magtatanggol sa kanila? Kaya ang daming nagtatanong sa akin, paano na lang daw yung OFW? Kung maaalala ninyo, pinaglalaban natin si Flor Contemplacion. Sa Singapore. Nga si PRRD noon, nung mayor ng Davao, sinunog pa nga yung bandera ng Singapore at tinatapakan. Tapos si Sara Balabagan, alala niyo, Mary Jane Veloso, convicted na. Sa Indonesia. Laban pa rin natin na ibalik sa Pilipinas. Importante yun Gusto natin talagang andito sa atin ang kapwa natin. Pero Senator, ito talaga yung kasi syempre ito, napag-uusapan yung family drama. Yes. Syempre, may mga nakikilala, kaya it's imbis na mamagitan sa inyo ni President Bongbong, nakikilang sila kaya parang nagkakalayo kayo, nagkakalala ng issue. Pero syempre po, maraming nakatuto. Ano po ang take ng mother niyo po? Ano reaction ni First Lady? Kung may mga komento po siya, tinatawagan niyo po kay Pareho para... Oo naman, natural naman sa nanay. Oo.